meron tayong mga dapat ay abangan ang mangyayari ngayong araw na ito. Ah, hindi lang po doon sa inaasahan nating tuloy-tuloy na rollback na ng oil product. Sana ay mga bilihin ay bumaba na rin. Ah, pati rin po yung mga ipapile na kaso at naipile na kaso laban sa mga corrupt na politician, government official sa flood control scam, kasi hindi po ito dapat natitigil. Dapat tuloy-tuloy po ang pagpapile ng mga kaso dalhin sa sandigang bayan kahit pa sinong mga personalidad ang nasa likod nito. Lalo na po kung talagang after evaluation, case build-up na ginagawa ng pamahalaan, lalo na po ang Office of the Ombudsman, ating suportahan ito. Basta pera ng bayan ang nilustay ng wala sa lugar ng kahit sino, ay dapat po ay papanagutan at panagutin. Suportahan natin ang gobyerno na siyang gumagawa nito sa pagpapatupad ng batas. Huwag kayong maniwala doon sa sinasabi ng iba na ito ay tinigilan na at wala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil peoples of the Philippines, people's money, bilyon, trilyon ang issue rito, kaya dapat ay huwag nating bitawan ito. At ngayon ding araw na ito, dalawa nga po yung inaabangan naman. Yan po sa mga problemang kinakaharap ng mag-amang Duterte at ng mga Duterte. Yung magiging desisyon ng International Criminal Court tungkol sa kalalagyan ng mga kaso at paglilitis dyan po kay dating Pangulong Duterte sa crime against humanity at yung jurisdiction ng ICC. Ngayon din po gagawin ang desisyon na yan ng ICC. Okay? At siyempre, kaalinsabay o kasunod ng gagawin muli at ginagawa na hearing ng Justice Committee kaugnay naman sa impeachment at yung ground ang pinag-uusapan na dito. Na-establish na po yung piso sa COA na mayroong disallowance, pinababalik na pera. Pagkatapos, ebidensya po yan, kasama yan sa impeachment complaint. At ito nga pong SALN, bank account, at mga negosyo. So, iyan po yan. Nasa tamang proseso. Nagugulat lang yung iba kasi nung araw, walang proseso. Dahil ang ginawa ng nakaraang gobyerno ay kung sino ang suspect or kanilang inaakalang may kinalaman sa illegal, tumba rito, tumba ron. Inilagay nila sa kanilang kamay ang batas. Walang due process. Walang dinala sa korte. Hinusgahan ang hinusgahan nila. Nasanay ang taong bayan at kanilang supporters sa 6 na taon na ganong proseso. Na maling-mali yan. Kaya ngayon, pinapanagot yung gumawa nito. Okay? Ngayon, bawal yan. Rule of law ang pinaiiral ng Marcos administration, pagkilala, pagrespeto sa karapatan ng akusado, ng suspect at ng mga individual na mamayang Pilipino. Kaya matagal kasi may proseso. Ang korte ang magde-decide pagkatapos ng trial kung guilty o not guilty. Yan ang kailangan natin. Kaya ibang-iba. Hindi ito kabagalan ng proseso, ito ay proseso kaya mabagal. Okay? Huwag tayong bumalik at huwag natin balikan yung shortcut na pamamaraan, yung pagdalagay sa kanilang kamay ng batas, kasi yan po ay mabigat na kaparusahan ang aabutin or kasalanan. Crime against humanity. Yun po yun. Okay? Kaya yung style ng Duterte at style ng Marcos magkalayo. Talagang kasinlayo ng Ilocos at ng Davao. Dito na tayo sa galaw ng mga Ilocano, ng Ilocanong presidente dahil yung batas pinapairal. May investigasyon at may inihaharap na kaso. Doon sa nakaraan, walang ganun eh. Walang inimbestigahan, walang ipinakulong. Tinumba lang ng itinumba. Isa lang ipinakulong nila. Hindi pa napatunayan yung kaso kay Laila de Lima. So hindi banat ito. Binabalikan lang natin ang katotohanan. Okay? Yung proseso doon sa crime against humanity, yan ay parte ng rule of law sa ICC. Yung proseso ng pag-iimbestiga, pagdetermina kung mayroong probable cause o wala,
ang Committee on Justice ay bahagi ng tamang proseso. Dahil sabi ng Supreme Court, dapat may tamang proseso. Bigyan ng pagkakataon ang lahat ng sektor, binibigay na. Pero ayaw kilalanin ni Sara Duterte. Ilang beses na siyang inimbitahan, lahat ng hearing, iniimbitahan siya. Bukas at meron siyang uupuan sa Committee of Justice, walang Sara Duterteng dumarating. So wala na tayong magagawa ron. Okay? Kung babalik ta rin at madalas ginagawa yan, kung sino man dyan, dahil iba ang kanilang paniniwala, bay nasa kanila na yon. Ako, hindi ako lilihis kung ano ang nangyayari, ano ang kaganapan, yun ang ating ibinabalita. Ang hindi lang tatanggap niyan, alam na natin yon. Okay? Napipikon sila, nagagalit at kung ano-ano pa. Pero wala tayong magagawa doon kung yun ang level ng kanilang kaalaman, yun ang level ng kanilang buhay, wala na tayong magagawa dyan. Ganun pa man, abangan natin ngayong araw na ito, itong dalawang kaganapan. Okay? Hindi ito harassment sa mga Duterte, hindi ito panggigipit, hindi ito politika, ito ay lehitimong issue. Issue sa ICC, Pilipino ang complainant. Alam natin yan. Issue sa impeachment, mga Pilipino rin ang complainant. Hindi si Pangulong Marcos, hindi gobyerno. Ang gobyerno ay nagpapatupad lang ng batas. Yun po yun. Dapat nyo maintindihan yan. Huwag kayong maniwala doon sa binabaliktad ang istorya na puro daw panggigipit. Sila yung nanggigipit o ngayong dumadaan sa tamang proseso. Ang sinasabi nila, ginigipit sila. O di ba? Panlilin lang. Okay? Kung anong init ng panahon, araw-araw, yun din ang init ng mga issue. Kaya balikan ko lang. Ulitin ko. Hindi lang impeachment ng pinag-usapan. Tungkol sa flood control scam, korupsyon, tuloy-tuloy yan. Maraming dapat kasuhan at makulong pa. Tungkol sa mataas na bilihin, epekto ng oil product, wala tayong magagawa. Problema yan sa buong mundo. At least kahit pa paano, nagro-rollback na. Sunod-sunod na ang rollback. Weekly ang rollback ng oil product. Sana yung bilihin, ganon din. Yung ibang issue, yan po ay binabantayan ng iba't ibang ahensya, departamento ng gobyerno. Tayo namang mamamayang Pilipino, dahil tayo po ang dapat nilang pinaglingkuran, ating bantayan silang lahat. Ang aking channel ay magbabantay kahit kanino. Sa gobyerno, sa kasalukuyan, nakaraang gobyerno, at ang darating na gobyerno, dapat sila ay maging matuwid. Matuwid na re-respeto sa taong bayan at pangangalagaan ang pera at mga institusyon ng gobyerno. Pag hindi nila ginawa yan, hindi tayo papayag. Lahat sila'y dapat managot. Wala tayong pwedeng paktakpan. Sa kasalukuyang sitwasyon, nakikita natin yung direksyon ni Pangulong Marcos, pinapanagot ang dapat managot. Yan ho ang tama at suportahan natin. Please like and share.